Matilde naman, huwag ka na magselos. Ikaw naman talaga ang mahal ko. Ang totoo niyan, kaya ko ipagsigawan sa harap ng mga taon tungkol sa relasyon natin. Mahal ko si Kapitana. Mahal na mahal ko siya. Kaya kong iwanan ng asawa ko para sa kanya. Ang karma nga naman kapag naningil, akalain mo yan? Siguradong ipinabarang yan ng asawa. Grabe din kasi si Kapitana, hindi na nahiya. Peh! Kurakot na nga sa pera, nagawa pa mangurakot ng asawa ng iba. Ang kapal ng mukha! Anong ibig sabihin nito? Isa kang demonyo ka? Ikaw ba may gawa sa akin nito? Ikaw ba? Oo, ako nga Matilde. Bakit parang natatakot ka? Di ba matapang ka? Kasi sa pagkakaalam ko ay mamamatay tao ka naman talaga. Kung nagawa mong ipapatay ang mga magulang ko, sino pa? Sarili mong asawa? Eh di dapat punong-puno ng tapang yung katawan mo. Nasaan na ngayon? Bakit namumutla ka? Palalabasin pa naman kita dito kaya huwag ka mag-alala. Gusto ko lang ipamukha sa'yo ng harap-harapan ang kasamaan mo. Taon 2002, Samar, bandang 5:00 ng hapon. Patuloy pa rin ang malakas na buhos ng ulan. Katatapos lang mamahagi ni Aurora ng bigas at ilang delata, kasama ang malalapit niyang kaibigan at kakilala. Madalas ay mga trabahante lang din nila sa kanilang sakahan ang mga naroroon. Nakasanayan na kasi niyang tumulong at mamahagi sa kanyang mga kabarangay, lalong-lalo na sa mga higit na nangangailangan. Yun ang turo at kinamulatan niyang gawin dahil sa kanyang tatay Tony na matagal ding nanilbihan bilang kapitan sa kanilang barangay. Dahil sa malubhang karamdaman ay hindi na yon tumakbo sa halalan, dahilan para mapalitan sa kanyang posisyon bilang punong barangay. Patuloy pa rin ang pagseserbisyo sa kanyang mga kabarangay at ipinagpatuloy yon ni Aurora nang lumala na ang kanyang karamdaman. Malaki na ang pagbabago sa kanilang lugar mula nang umupo sa pwesto si Kapitana Matilde. Bagamat may mga kakilalang nakatataas na opisyal ay naluklok yon sa kanyang pwesto. Madali kasing naengganyo ang mga residente sa kanilang lugar na iboto ang babae kapalit ng pera at matatamis na pangako. Samantala, nang hapong yun, isang matandang lalaki ang nahuli sa pagpila sa ayudang bigas na ipinamamahagi nila Aurora. Kasama pa noon ang kanyang apo na kapansin-pansin na masama ang pakiramdam. Apo, sana'y may maabutan pa tayo. Kung hindi ka na sana nagpumilit na sumama, kanina pa ako nandito. Mukhang tapos na silang mabigay. Sorry po, Lolo. Natatakot po kasi ako mag-isa sa bahay. Baka paluin lang po ako ni Nanay. Ay, pasensya ka na, Apo. Hindi ko na rin maintindihan kung bakit nagkakaganyan ang nanay mo. Halika na at ayun na si Aurora. Tay, nahuli po kayo. Kumusta po? Akala ko'y hindi na kayo darating. Heto po, ipinagtabi ko na po kayo. Onyok, kumusta ka na? Naku, inuubo ka na naman. Tay, pwede niyo ho siyang patingnan sa center bukas para mabigyan ho siya ng gamot. Gamot? Ay, meron ba? Ilang beses ko nang sinubukan pero palagi namang wala o di kaya naman ay ubus na raw. Ay, mula na mapalitan ng kapitan dito sa atin ay napakarami na nagbago. Hayaan niyo po, pasasaan ba't may babalik natin ang nasimulan ni tatay? Konting tiis na lang po. Bahagyang nakaramdam ng lungkot si Aurora dahil sa mga sinabi ng matanda. Yun ang isa sa mga dahilan kung bakit gusto niyan tumakbo sa papalapit na halalan. Hindi niya na masikmura ang kaliwat kanang daing ng mga tao.
Nababatid niya na may katiwaliang nagaganap, ngunit wala siya sa posisyon at sapat na katibayan na pinanghahawakan maliban sa reklamo ng mga taong apektado. Ang ilan naman ay puring-puri si Kapitana Matilde. Pinipili lamang kasi nito ang mga taong alam niyang malapit sa kanya at yung iba naman ay kamag-anak nito. Kakatalikod lamang ng matanda at ng kanyang apo nang biglang kinapa ni Aurora ang kanyang bulsa at patakbong hinabol ang maglolo. Lolo, sandali lang po. Tanggapin niyo po ito. Kailangan niyo po ito pambili ng gamot ni Onyok. Mag-iingat ho kayo pag-uwi, ha? Nakakahiyaman ay hindi ko matatanggihan ito, iha. Maraming salamat. Sige ho, Lolo. Pauwi na rin po ako. Onyok, magpagaling ka, ha? Hinimas-himas niya ang buhok ng bata at nahihiyang ngumiti naman yun, sabay nagtago sa laylayan ng damit ng kanyang lolo. Habang kumakaway papalayo ang dalawa, ay napalingon si Aurora nang marinig ang isang pamilyar na boses mula sa di kalayuan. Napabuntong hininga na lamang ang babae. Natitiyak niyang mauuwi na naman sa bangayan ang kanilang pagkikita ni Sander. Nakaklase niya noong siya ay nag-aaral pa lamang sa elementarya at sekundarya. Noon pa man ay hindi talaga sila magkasundo ng binata dahil nayayabangan siya doon. Wala rin yung ginawa kundi asarin siya at pasaringan ng kung ano-ano. Nagpapakabayani na naman ang anak ng dating kapitan, Hay, akalain mo nga naman, magiging magkalaban pala tayo sa darating na halalan. Sa tingin mo kapag tumakbo ko, mananalo ka pa kaya? Di tumakbo ka. Tutal dyan naman kayo magaling na mga lalaki. Tumakbo. Kung hindi ako nagkakamali, marami ka ng tinakbuhan katulad ng ginawa mo sa mga naging karelasyon mo. Che! Sus, ang sabihin mo natatakot ka lang. Alam mo naman na kamayan at ngitian ko lang ang mga taga rito ay nako, makita lang nila tong dimple ko, tong muscle ko, at malaki kong dibdib, siguradong... Anong akala mo sa pagkakapitan, ha? Pagmamacho dancer? Ganda ng katawan ng puhunan? Alam mo, napakaganda ng araw ko kanina, pero dahil sa'yo, wala na. Ay, nakakainis talaga. Tara na nga, umuwi na nga tayo. Ramdam na ramdam ko na kasi ang malakas na bagyo na naligaw dito sa covered court. Buti naman at nararamdaman mo ako. Kapitana, huwag ka mag-alala. Sa'yo ang boto ko. Pero ang buong barangay, siguradong sa akin ang boto nila. Hindi na sumagot pa si Aurora. Inirapan niya na lamang ang lalaki. Sabay pa isa-isa na silang nagsialisan at ang iba naman ay masaya ring nakipagbiruan sa binata. Kilala rin kasi ang lalaki sa baryo, lalo na't katulad niya ay mahusay rin yon sa serbisyong publiko. Ilang taon na rin kasi yung nagtatrabaho bilang community development consultant sa kanilang lalawigan. Alam niyang may potensyal na maging leader ang binata, ngunit kapag naiisip niya kung paano siya niyayabangan noon ay nadidismaya siya. Ate Aurora, di ba kaklase mo yan nung elementary hanggang nung high school kayo? Oo, at mula nun wala rin siyang pinagbabago. Para pa rin kaming mga batang nagbabangayan. Ewan ko ba kapag nakikita ko siya, talaga namang kumukulo ang dugo ko. Gwapong-gwapo sa sarili at saksakan ng yabang. Alam mo, konting-konti na lang, gusto ko na siyang sikmuraan. Baka naman kasi may gusto siya sa'yo, ate. Hindi niya lang masabi, kaya, ayan, dinadaan na lang niya sa pang-aasar. Tapos ikaw naman, dinadaan mo sa galit-galitan. Aminin mo na, gwapo naman talaga si Kuya Sander at napakabait pa. Hoy, hindi Kahit siya na lang ang nag-iisang lalaki sa mundo, no, never, never, never ako magkakagusto sa Sander na yon. Isinusumpa ko. Kasabay ng mga salitang yun ay bigla silang napaatras. Nang biglang tumama ang kidlat sa poste, di kalayuan sa kanilang kinatatayuan. Kita mo, pati panahon hindi sumasang-ayon sa sinasabi mo, ate. Kumaway na papalayo ang binatang kausap niya
at siya naman ay nagpatuloy sa paglalakad papunta sa sakayan ng tricycle pauwi sa kanilang bahay. Siguradong nag-aalala na ang kanyang tatay Tony dahil unti-unti nang kumakagat ang dilim. Nang makarating sa bahay ay nagtaka siya dahil wala sa balkonahe ang kanyang ama. Sanay kasi siya na doon naghihintay ang kanyang tatay. Bigla siyang nakaramdam ng kakaibang kutob, kaya naman nagmadali siyang pumasok sa loob at tumuloy sa kwarto ng kanyang ama. Anak! Tay! Tay! Ano nangyayari? Diyos ko, tulong! Tulungan niyo ako! Tay, hawakan niyo tong rosaryo. Huwag kang susuko, Tay. Diyos ko, alam niyo po kung gaano kahalaga sa akin si tatay. Siya na lang po ang meron ako, kaya nakikiusap po ako. Huwag niyo naman po siyang kunin sa akin. Paulit-ulit na nag-usal ng dasal si Aurora na itinuro sa kanya ng isang albularyo na nanggagamot sa kanyang ama. Sa ilang albularyo na dinayo nila matapos hindi matukoy ng mga doktor ang totoong dahilan ng panghihina at pangangayayat nito, ay noon lamang nila nalaman na pinaglalaruan ang kanyang tatay ng isang mambabarang. Ngunit kung sino ay hindi pa rin nila yon matukoy. Maya-maya, halos mapuno na ang balkonahe sa dami ng taong sumaklolo sa kanila. Hinubad ng isang matanda ang kwintas ng San Benito at isinuot yon kay Mang Tony. Ilang sandali lamang ay humiyaw yon ng malakas at tumigil ang panginginig at panlilisik ng mga mata. Aurora, iha, ipapahiram ko muna yung kwintas sa tatay mo. Pero mas makabubuti kung mapapawalang bisa sa lalong madaling panahon ang sumpa na nakakabit sa kanyang katawan. Mahirap kalabanin ng mga taong may itim na kapangyarihan. Hindi sila titigil hanggat hindi napupuruhan ang kanilang biktima hanggang sa tuluyan nilang pagkaitanyo ng buhay. Kung gusto mo ay may isang tao kung kilala na makakatulong sa iyo kung paano mapapagaling ang tatay mo. Kung gusto mo, sasamahan kita sa Biyernes. Damit lamang ng biktima ang kailangan nating dalhin. Isa pa, mas maganda kung malalaman at malalabanan natin kung sino may kagagawan nito. Maraming salamat ho, Tatang. Kahit gaano kalayong albularyo makakapagpagaling kay tatay, pupuntahan ko po. Maraming salamat ho sa tulong ninyo. Walang anuman. Sino pa bang magtutulungan kundi tayo-tayo lamang? Nung malakas pa siya ay nariyan siya para tulungan kami. Kaya sa ngayon ay ibabalik namin yon sa inyo mag-ama sa paraan na alam namin. Samantala, nayayamot naman si Matilde habang nakikipag-usap kay Levi na noon ay kararating lamang mula sa bahay ng isang mangkukulam na binabayaran nila kapag may gusto silang ipatira. Alam mo, masyado talaga nagpapabango ang babaeng yan sa mga tao. Akala niya naman matatalo niya ako. Ay, siya nga pala, anong balita? Areglado na po, Kapitana. Wala ka nang poproblemahin pa. Siguradong natataranta na ngayon si Aurora. Mabuti naman. Kapag nawala na si Tony, mawawala na siya ng gana sa lahat at siguradong hindi na siya maglalakas loob pang tumakbo. Kahit tumakbo pa siya, wala naman siya mapapala. Ikaw pa rin ang mananalo. Sisiguraduhin natin yan. Paano? Uuwi na ako at siguradong magtataka na naman ang asawa ko kapag ginabi ako. Pakis nga muna para maibsan naman ang pagod ko. Dahil ginalingan mo sa utos ko, sige. Ay teka, wala bang tao? Baka may makakita sa atin at alam mo na, walang pwedeng makaalam dahil masisira ang pangalan ko. Masayang-masayang lumabas ng tarangkahan si Levi, ang driver at utusan ni Kapitana Matilde. Maging noong buhay pa ang asawa nito ay matagal na silang may patagong relasyon ni Levi. Kinaumagahan, nagising si Aurora na nakatungo sa higaan ng kanyang tatay Tony habang hawak-hawak pa rin ang kamay noon. Tay, kumusta ang pakiramdam nyo? Marahan lamang tiningnan noon ang maamong muka ni Aurora. Nababakas sa muka ng dalaga ang labis na pag-aalala.
Ngunit ang mas ikinababahala niya ay ang makita na mas lalong lumala ang kalagayan ng kanyang ama. Nung mga oras na yun, napansin niya ang malaking tiyan ng kanyang tatay at hindi na rin makapagsalita. Tumalikod na lamang siya at lumabas sa pinto ng kwarto. Napaupo yun habang nakasandal sa dingding. Doon ay tuluyan niyang pinakawalan ang mga luha habang pinipilit hinaan ang kanyang paghikbi. Pinahid niya ang luha gamit ang kanyang mga palad at inayos ang kanyang sarili nang may marinig na boses mula sa labas ng kanilang bahay. Tao po! Tao po! Aurora? Tony! Magandang umaga! Ay, si Kapitana ba yun? Ano na naman kayang... Ay... Sinilip muna niya ang kanyang tatay Tony, sabay iniayos ang ilang kalat bago lumabas sa kanilang bahay. Magandang umaga ho, Kapitana. Napadala ho kayo. Tuloy po, pasensya na ho, kagigising ko lang. Nabalitaan ko kasi ang nangyari sa tatay mo kagabi. Kumusta na siya? Nagluto rin kasi ako ng lugaw ngayong umaga. Ipapamahagi namin sa sentro. Alam mo naman na ayaw ko nagugutom ang ating mga kabarangay. Heto, nagdala ko para sa inyo mag-ama. Gusto ko rin siyang kumustahin ng personal eh. Alam mo naman, kahit papano'y naging malapit kami magkaibigan ng nanay mo, kaya kahit abala ko ay gusto ko pa rin tuparin ang pangako ko sa kanya bago siya sumakabilang buhay. Natitingnan-tingnan ko kayo dito. Nako, salamat ho. Tuloy po kayo. Hindi nyo naman na ho kailangan mag-abala. Lalo na't marami ho kayong kailangang asikasuhin. Marami hong problemang... Ay, may bako. Tutuloy ka ba sa plano mong pagkakandidato sa darating na halalan? Depende ho sa sitwasyon. Sa tingin ko ho ay mas kailangan ako ni tatay. Pero pinag-iisipan ko pa naman ho. Isa pa, kung gugustuhin kong tumulong, may posisyon man o wala, magagawa ko pa rin naman po yun. Hay, pinapahanga mo talaga akong bata ka. Ay siya, kanino ka pa ba naman magmamana kundi sa tatay mo? Salamat ho. Tuloy ho kayo sa kwarto. Mag-iinit lang ho ako ng tubig para makapagkape naman ho tayo. Habang nasa kusina si Aurora, ay nakangisi namang pinagmamasdan ni Matilde ang itsura ni Tony. Kumusta ka na, Tony? Grabe naman pala talaga ang nangyari sa'yo. Kung hindi mo lamang ako pinagtulakan noon, hindi sana tayo aabot sa ganito. Ginawa ko ng lahat para mahalin mo ko, pero paulit-ulit mo akong dinudurog. Akala ko nang mawala ng asawa mo, matututunan mo na akong mahalin, pero nagkamali ako. Hindi mo alam kung gaano yun kasakit. Para sa'yo, isa lang akong pagkakamali. Kung sa bagay, tama ka. Isa nga akong pagkakamali sa buhay mo dahil sisiguruhin ko na hindi mo na matatakasan yung sakit mo. Kapitana, magkape ho muna tayo. Okay lang po ba kayo? Umiiyak po ba kayo? Wala ito. Masyado lamang akong naawa sa kalagayan ng tatay Tony mo. Grabe, ang buhay nga naman. Huwag ka mag-alala't patuloy kong ipagdarasal ang kagalingan niya. Ikaw, mag-iingat ka rin palagi, ha? Ang dami mong pinagkakaabalahan. Baka mapabayaan mong sarili mo at magkasakit ka rin. Huwag naman ho sana. May awa ho ang Diyos. Hindi naman po ako nawawalan ng pag-asa na makakahanap din ako ng albularyo makakapagpagaling sa kanya. Albularyo? Sa kalagayan niya ngayon, sa tingin ko ay kailangan mo siyang patingnan sa mahusay na doktor. Baka may bukol siya sa loob ng tiyan. Kailangan ng operasyon para gumaling siya. Bagay na hindi magagawa ng isang albularyo. May nakapagsabi po kasi na posibleng mambabara nga may gawa nito kay tatay. Ang ipinagtataka ko lang, sa dami ng taong nagmamahal sa kanya, sino kaya ang walang pusong tao na nagpabarang sa kanya? Ay... Wala naman po akong kilala na nakaalitan niya man lamang. Kilala niya naman po ang tatay ko. Ni minsan ay hindi naging ugali ang makipag-away. Nagpatuloy sa pag-uusap ang dalawa at maya-maya may kung sinong bumusinang sasakyan sa labas ng bahay. Nariyan yata ang driver ko. Sige iha,
Babalik ako. Kung kailangan mo ng tulong ko, tawagan mo lamang ako o di kaya'y bisitahin mo na lamang ako sa barangay. At para hindi ka na maabala, kung may gusto kang ibahagi sa mga kababaryo natin, idirekta mo na lamang sa akin. Sige ho, Kapitana. May 5 sako pa ho ng bigas dito. Kapag abala po ako sa susunod na linggo, ipapahatid ko na lamang po sa barangay hall. Ay siya, sige iha. Maraming salamat ha. Nang makasakay ay napahalakhak pa si Matilde sa loob ng sasakyan na sinabayan naman ni Levi. Narinig mo ba yung sinabi niya, Levi? Wala siyang kaalam-alam sa mga nangyayari. Kaya lang ay meron tayong problema. May plano siyang humanap na magaling na albularyo. Aba, hindi pwede yon. Hindi niya maaaring malaman ng totoo. Hindi na maaaring gumaling ang Tony na yon. Kapag namatay na si Tony, sigurado magmumukmuk na lamang siya sa isang tabi. Kung sakali man ay di siya naman ang isusunod natin. O di kaya ay kung sinong kumalaban sa akin. Hay, tara na sa barangay at siguradong simot na ang masarap na lugaw ng kanilang maganda at mapagmahal na kapitana. Kailangan mabangong pangalan ko, kasimbango ng ginigisang luya. Nang makarating sina Kapitana Matilde at Levi sa may barangay hall, nagkakagulo naman ang lahat. Hoy! Kanina nabigyan na kayo Paano ba bibigyan ng lahat kung kayo na lamang ng kayo? Pambihira naman Ano bang pakialam mo? Kung gusto mo ay pumila ka na rin ulit. Mrs., pangilan mo na ba yan, ha? Kayo mga nakapila, tingnan nyo mga katabi nyo, baka may mga nakalimang balik na dyan. O ayan, aalis na nga. Lugaw na nga lang ay pinagdadamot nyo pa. Saksakan naman ang tabang at wala man lamang akong makitang sahog. Tche! Abat, nanggigigil ako Gusto yatang makatikim ng... Kapitana, relax ka lang. Ang daming tao. Bawal magalit. Sabi ko nga, ay siya, sige ayusin niyo ang pila ha, marami pa yan. Lahat naman kayong mabibigyan. Huwag magtulakan dahil sa walang sahog na lugaw ha, punong-puno yan ng pagmamahal. Araw ng Biyernes, ang araw kung saan pupunta si Aurora kasama ang isang matanda nilang kapitbahay sa isang magaling na albularyo sa kanilang karatig barangay. Aurora, nakahanda ka na? Kumusta ang tatay mo? Pwede ko ba siyang makita? Sige ho, Tetang. Tuloy ho kayo sa kwarto niya. Ha? Tony? Aurora! Aurora, ang tatay mo! Ano ho nangyari? Tay? Tatay? Hindi! Tay, gumising ka! Tatay! Napakademonyo na may gawa nito sa kanya. Ay, naku po, Diyos ko. Naway magkaroon ng kapayapaan ang kaluluwa ni Tony. Napakabuti niya at hindi niya dapat pinagdadaanan ito. Kailangan ko malaman kung sino may gawa ng lahat ng ito. Bibigyan ko ng katarungan ang pagkamatay mo. Mahal na mahal kita, tatay. Nang malaman ng mga tao ang nangyari kay Mang Tony ay hindi maitago ang lungkot sa buong baryo. Mula sa unang araw ng burol hanggang sa huli ay walang humpay ang pag-abot ng tulong ni Kapitana. Mula sa tolda, mga upuan at mesa na ginagamit ng mga nakikiramay. Alam mo ba, ang sabi binarang daw si Mang Tony. Kawawa naman. Walang awa at siguro'y malaki ang inggit sa katawan na may gawa nun sa kanya. Hoy, ano ba naman kayo? Wala ba kayong respeto sa patay at dito kayo nagkakalat ng chismis? Mas mabuti pang ipagdasal nyo na lamang yung tao, hindi yung ganyan. Kapitana, sino pong ipagdadasal namin? Yung nagpabarang po ba o si Mang Tony? Buti pa siguro ay sama nyo ng sarili nyo. Baka sakaling maituwid pa yung pagiging chismosa nyo. Ay! Matapos ipatong ang mga dalang kape at tinapay sa isang mesa, agad naman nung nilapitan si Aurora. Aurora, iha, kumusta ka? Kumakain ka ba? Ilang araw pa lang nawala ang tatay mo ay kitang-kita na ang binagsak ng katawan mo. Salamat ho sa tulong niyo, Kapitana. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin po kasi maintindihan kung bakit kailangan mangyari to kay tatay. Buong buhay niya, inalay niya sa pagsiservisyo at paggawa ng kabutihan. Wala naman siyang ibang gusto kundi ang makatulong sa mga taong taga rito.
Kung sino man na may gawa nito sa kanya, sana lamunin siya ng konsensya niya. Wala siyang puso. Huwag ka nang umiyak. Huwag ka mag-alala. Nawala man ang tatay mo ay nandito pa rin naman kami mga malalapit na kaibigan niya para alalayan ka. Alam mo, magaling ka rin katulad ng tatay mo. Kaya nakikita ko na katulad niya, pagdating ng araw kapag handa ka na, magiging katulad ka rin niya. Habang nag-uusap ang dalawa, ay siya namang dating ni Sander. Inilagay nun ang bulaklak sa tagiliran ng kabaong at agad na lumapit kay Aurora. At matipid na ngumiti, nagpaabot ng pakikiramay. Siya nga pala, Aurora, kung nandito ka para asarin ako, o ano man ang iniisip mong kalokohan, wala ako sa wisyo para patulan ka. Huwag muna ngayon. Ay, ganun na ba ako kasama para sabayan ko yung pagdadalamhati mo? Nandito ako para taus-puso makiramay. Huwag ka nang iyak ng iyak. Tingnan mo, wala ka ng mata sa kakaiyak. Daig mo pang kinagat ng... Sabi ko naman diba, huwag muna ngayon. Hindi mo ba nakikita? Pinaghampas ni Aurora si Sander sa braso, sabay mahigpit na lamang naniyakap ng binata ang dalaga. Napahagulgul na lamang yun at mahigpit na ring napayakap kay Sander. O, yan ang panyak. Huwag ka nang umiyak. Para ka namang baka na... Ay... O, ayan. Salamat ha. Umalis ka na at lalo lang sumasama ang loob ko. Baka hindi ako makapagpigil, ikaw naman ang sunod na paglamayan. Ay, napakasungit mo talaga sa akin. Sander, iho, mabuti pa, hayaan na muna natin siya mapag-isa. Gusto mo ba ng kape? Tinapay? Halika dito at magkwentuhan muna tayo. Kumusta ka na? Ano pinagkakaabalahan mo ngayon? Sa ngayon ho ay pinagpaplanuhan ko ng maayos kung anong mga proyekto at kakulangan dito sa barangay natin. Kapag pinalad ay gusto ko magamit ang mga kaalaman ko para guminhawa naman po ang baryo natin. Kung ganon, totoong nababalitaan ko na tatakbo ka bilang kapitan ng ating barangay. Kaya naman pala medyo hindi kayo magkasundo ni Aurora. Dahil ba magiging magkalaban kayo kung sakali? Ay siya, kung sino man ang palarin sa ating tatlo, maluwag na lamang nating tanggapin. Isa pa, iisa lang naman ang ating hangarin para sa mga kababaryo natin, di ba? Tama po kayo. Yun po ang dapat natin pagtuunan, hindi ang personal na mga kagustuhan natin. Kailangan po natin ng malaking pagbabago. At isa na po dun ay ang pumili ng nararapat at may sapat na kaalaman kung paano mapapaunlad at matutulungan ang mga taga rito. Sige ho, Kapitana, mauna na ho ako at marami pa ho akong dapat asikasuhin. May trabaho po ako bukas eh. Abat, matalas talaga ang tabas ng dila ng batang yon. Narinig mo ba yung sinabi niya, Levi? Pinatatamaan niya yata ako, hindi ba? Hindi naman siguro, Kapitana. Baka naman tinamaan ka lang sadya, kaya... halika na, umuwi na tayo. Kailangan ko na simulan ng panibago kong plano. Maya-maya na, hinihintay ko pa yung niluluto nilang sopas. Amoy masarap eh. Pero mas masarap ka pa rin. Ay, gusto mo yata talagang tamaan itong kamao ko, ha? Nang tumalikod ang dalawa, sinundan naman yun ng tingin ng ilan sa mga naroroon. Alam nyo si Kapitan, tsaka yung Levi, parang may napapansin ba kayo? Oo naman, halata naman eh. Buti hindi silosa ang asawa ni Levi, kasi kung nagkataon siguradong gulo yan. Siguradong masasabunutan niyang si Kapitana Matinde, Matilde. Grabe ano? Ang lakas ng loob. Ay, ang bababoy! Samantala, nakatanaw si Lolo Boyet sa kalsada habang hinihintay ang kanyang apong si Sander. Bagamat may edad na ang kanyang apo, ay hindi siya kampante na lumalabas yon ng mag-isa sa gabi. Maya-maya, bigla namang gumuhit ang ngiti sa kanyang labi nang tumigil ang isang tricycle sa tapat ng kanilang bahay. Apo, kumusta ang lakad mo? Kumusta si Auring? Nakausap mo ba siya?
Okay naman po, Lolo. Katulad ng dati. Kailan ba naman kami hindi nagbangayan? Pero ayos naman po siya. Sa unang pagkakataon, napayakap po siya sa akin. Ay, naaawa ako sa kanya. Gusto ko sanang... ewan. Ang hirap naman po kasi, Lolo eh. Ay, hanggang format, pagyayabang lang talagang kaya mo eh. Abay, galing-galingan mo naman. Hindi ako nagpalaki ng duwag at torpe. Huwag mo naman sanang sayangin ang pagiging magandang lalaki na ipinamana ko sa'yo. Makakahanap din po ako ng tamang pagkakataon, Lolo. Sa ngayon, kailangan ko munang isipin kung paano unlad at magiging payapa ang baryo natin. Madali lang kulayan yung plano mo. Simple lang naman. Ipanalo mo ang laban mo bilang pinakapogi at maaasahang kapitan sa baryong ito. Hanggang si Matilde ang nakaupo. Ay nako, wala. Wala ng pag-asang umasenso pa ang baryo natin. Siya lang ang magpapasarap sa buhay at magpapayaman. Ay nako Matilde, matinding-matindi ang pangangailangan sa pera at pakitang tao lamang. Ay, mga tao nga naman. Sanay na sanay bumoto ng mga kandidatong dalawa ang muka. Oh, tubig, Hulo. Huwag niyo masyadong inaalala yung mga walang kwentang bagay. Magtiwala lang kayo sa apo niyo at mangyayari ang lahat ng mga magagandang plano ko dito. Kaya lang, mukhang ito naman ang pwedeng maging dahilan kung bakit posibleng lalo kami magkalabuan ni Aurora. Ay, kota-kota ka na nga eh. Kuhang-kuha mo ng inis ni Aurora. Sana yung puso din. Pero huwag ka mag-alala. Kung kayo ay para sa isa't isa, ano man ang mangyari, magtatagpo at magtatagpo kayo sa parehong pahina ng buhay ninyo. Tandaan mo yan, apo. Siya. Matutulog na ako't maaga pa ako maglalakad bukas. Kailangan ko ring maging malakas at hihintayin ko pa makita ang apo ko sa inyo ni Aurora. Kapag ako nainip, ako na mismo magsasabi sa kanya. Lolo, yan ang huwag niyong gagawin. Samantala, nasaan na? Nakakuha ka na ba ng damit ni Sander? Ibigay mo na sa akin. Ayos na. Inihatid ko na rin kay Tanda. Nanghihingi na rin ng bayad. May utang ka pa raw sa kanya. Ay, para naman siyang hindi babayaran. Hayaan mo't bukas o sa makalaway, ihahatid natin ang bayad. O siya, sige na, umuwi ka na sa asawa mo. Ay, teka, wala man lamang bang pakonsuelo dyan? Tigilan mo nga ako. Huwag ngayon, marami pa akong gagawin. Doon ka muna sa asawa mo magpalambing. Ay, makapagpahinga na nga. Nakakapagod maging magandang kapitana ng baryong ito. Ay. Kinabukasan, halos lahat ng mga taga-baryo ay nakilibing bilang pagpapakita ng pakikidalamhati para kay Mang Tony. Labis naman nagpapasalamat ang dalaga sa pagmamahal at pakikiramay ng mga tao para sa kanyang ama. Matapos ang libing at nang maiwan siyang mag-isa sa kanilang bahay, ay doon mas naramdaman niya ang lungkot. Muling humagulgol ang dalaga dahil sa nangyari sa kanyang ama. Habang patuloy ang pag-agos ng kanyang luha, nakasalampak sa sahig at yakap-yakap ang larawan ng kanyang tatay. Itinungo noon ang ulo sa tagiliran ng kanyang kama hanggang sa tuluyan na yung nakatulog. Nang sumapit ang gabi, pinuntahan ni Aurora ang matanda na kasama niya sa pagpapagamot sa kanyang tatay Tony. Kailangan ko po ang tulong ninyo. Gusto ko pa rin po malaman kung sino nagpakulam kay tatay. Sabihin niyo na lang po sa akin ang lugar na dapat kong puntahan at kung anong dapat kong gawin para hindi ko na kayo maabala pa. Iha, baka mauwi lamang sa mas nakakatakot pang mga pangyayari kapag nalaman mo ang katotohanan. May mga pagkakataon na kailangan na lang nating idaan sa limot ang lahat. Idaan sa limot? Hindi ho ako mapapanatag kung hindi ko mabibigyan ng katarungan ng pagkamatay ng tatay ko. Kung meron man dapat mamatay, yun ay ang tao may gawa noon sa kanya. Sila dapat. Ay, kumalma ka muna, iha. Huwag kang magpadalos-dalos sa mga desisyon mo. Huwag kang masyadong magpadala sa galit na nararamdaman mo.
hindi makakabuti na makipag-ugnayan ka sa mga taong may kakaibang kapangyarihan, lalo na kapag punong-puno ka ng galit. Sige na, umuwi ka na muna at kailangan mo ng sapat na pahinga upang malinawan ang iyong pag-iisip. Tila wala sa sariling naglakad papaalis si Aurora. Magulo ang isip at umupo yun sa harap ng kanyang mesa. Inaalala ang mga panahon na sabay at masaya silang kumakain na magkasama ng kanyang yumaong ama. Wala sa sarili na sumandok ng kanin sa kanyang pinggan at kumain habang napapangiti at napapaiyak dahil hinding-hindi niya na maririnig pa ang mga pangaral at kwento ng kanyang tatay Tony. Samantala, 3:00 ng madaling araw, nagising si Sander na pawis at tila ba hinahapo. Napahawak siya sa kanyang dibdib at pinipilit na umubo nung mga oras na yon. Mabigat ang kanyang paghinga na animoy kapos na kapos sa hangin. Pinilit nitong tumayo at tumungo sa kusina para uminom ng tubig. Nagmamadaling naglagay ng tubig sa baso at akma pa lamang siyang iinom nang mabitawan niya ang baso at napasigaw sa sobrang sakit ng kanyang ulo. Ramdam niya na animoy may tumutusok na bagay sa kanyang bungo. Naririnig niya ang malakas na bulong at kahindik-hindik na halakhak ng isang babae. Tama na! Wag! Aray! Sino ka? Sino ka? Ay, ano yon? Sander, apo, ikaw ba yan? Ay, ano nangyayari sa'yo? Ang sakit, Lolo. Hindi ko na po kaya. Sander, apo, gumising ka. Ay, naku po, Diyos ko. Dumudugo ang kanyang ilong at may tumubong malalaking pantal sa kanyang katawan. Ay, hindi maaari. Kinukulam ata ang apo ko. Ay, gumising ka. Anong gagawin ko? Ay, teka, kailangan mong anting-anting na ito bilang proteksyon sa kung sino mang nilalang ang may kagagawa nito sa iyo, apo. Ay, naku po, Diyos ko. Kinaumagahan, napabalikwas si Sander nang mapansin na nakahiga siya sa pahabang upuan sa may kusina, habang nakaupo naman ang kanyang lolo sa isang upuan sa kanyang tagiliran, na noon ay tulog na tulog. Bakit kaya ako nandito? At saka... Ay, Lolo, bakit naman dito tayo natulog? Ay, buti naman at nagkamalay ka na. Kumusta ng pakiramdam mo? Akala ko nananaginip lamang ako, Lolo. Totoo pala ang lahat ng yun? Anong gagawin ko, Lolo? Paano mawawala ang mga pantal na ito? Paano ako makakapasok sa trabaho kung ganito karami ang... Ay, buti na lamang at nawala ang pananakit ng ulo mo at pangangati ng mga pantal na yan dahil sa suot mong kwintas. Ngunit ang magiging problema natin ay siguradong hindi titigil ang isang mangkukulam o mambabarang na may gawa niyan hanggat hindi kanya nasasaktan ulit. Gagawa at gagawa siya ng paraan. Ang ipinagtataka ko lang ay kung sino may gawa nito sa iyo, apo. May nakaaway ka ba sa tingin mo na malaking-malaki ang galit sa iyo para ipakulam o ipabarang ka? Lolo naman, isa lang naman ang kaaway ko, si Aurora lang at... Teka, hindi nga kaya siyang may gawa nito sa akin? Ba't hindi imposible? Hindi mo tinatantanan dyan sa pambubwisit mo eh. Alam mo, yun ang sinasabi ko sa iyo eh. Lalo na ngayon may pinagdadaanan siya, binibigyan mo pa ng problema. Sabihin na natin na naiinis o talagang galit siya sa akin, pero hindi naman dapat ganito, Lo. Hindi na makatarungan to. Saan ka pupunta? Sander! Kakausapin ko lang si Aurora. Wala siyang karapatan na gawin sa akin to. Sander! Hoy! Nalintikan na. Magiging totohanan na nga ata ang away ng dalawa. Paano kung hindi naman talaga si Aurora? Ay, pambihira naman talaga itong apo ko. Napailing-iling na lamang ang matanda habang tinatanaw ang kanyang apong papalayo. Samantala, sakay ng tricycle ay nagmamadaling bumaba at iniabot ang pamasahe sa driver
Mabilis na pumasok sa tarangkahan ng bahay ni Aurora na noon ay papaalis para hanapin ang isang albularyo na makakatulong sa kanyang problema. Napalingon yun nang makita ang nanlilisik na mga mata ni Sander habang naglalakad papalapit sa kanya. Oh, anong ginagawa mo dito? At bakit? Anong mga yan? Bakit ang dami mong pantal? Pwede ba wag ka na nga magmaang-maangan na parang hindi mo talaga alam kung ano nangyayari sa akin? Ano? Ano bang sinasabi mo at bitawan mo nga ako? Aminin mo, pinakulam mo ba ako? Ano? Wag mo akong pagbibintangan. Mukha ba ako mangkukulam o mambabarang? At bakit naman kita ipapakulam? Bakit kita paglalaanan ng oras? Pwede ba? Ang dami ko nang iniisip kaya wag mo nang dagdagan pa. Unang-una, wala akong pakialam sa'yo kahit pa araw-araw mo na lang akong binubwisit. Ganun ba ako kasama para gawin ko sa'yo yan? At saka, pwede ba sa susunod kung susugod ka sa bahay ko, siguraduhin mo muna naghilamos o nagsipilyo ka? Umalis ka na nga, may lakad pa ako. Kailangan ko malaman kung sinong pumatay sa tatay ko. Pumatay sa tatay mo? Anong ibig mong sabihin? Binarang si tatay. Yung mga nangyari sa kanya, hindi normal na sakit yon. Hindi kaya iisa lang ang may gawa nito? At kung sino man yun, dapat ko rin malaman kaya sa ayaw at sa gusto mo, sasama ako sa'yo. Di ba? Ang galing-galing mo na nga mambintang. Puro ka pa tamang hinala at pala desisyon ka pa. Ay, maghilamos ka nga muna dun sa kusina at... Ay, baka hindi pa tayo nakakarating dun sa pupuntahan natin ay mahimatay na ako. Ay, sinalo mo na lahat ng kabwisitan ko. Ay! Napakaarte mo naman. Gwapo pa rin naman ako at... Oo nga no, nakalimutan ko nga yata mag-toothbrush kagabi Ibang pakiramdam ko sa mga nangyayari ngayon Sino nga bang mangkukulam sa baryong ito? At anong dahilan niya kung bakit ginagawa niya lahat ng ito? Habang naghihintay kay Sander, napakunot noo yun dahil ilang minuto na ay hindi pa rin bumabalik ang binata. Sinundan ni Aurora sa kusina ang binata at laking gulat na lamang niya nang makita niya yung nakahandusay sa sahig at wala ng malay. Sander! Hoy! Gumising ka! Kailangan ko humingi ng tulong! Agad na lumabas ang dalaga at humingi ng saklolo. Ilang sandali lamang ay nagsipuntahan na ang mga kapitbahay upang siya ay tulungan. Nang bahagyang magkamalay yun ay napagpasyahan na munang ihatid ni Aurora sa kanilang bahay ang binata. Agad naman silang sinalubong ni Lolo Boyet na noon ay nagtataka kung bakit magkasama ang dalawa. Nakaakbay ang binata kay Aurora na animoy hinang-hina. Oh, ano nangyari? Magandang araw po, Lolo. Nawalan ho ng malay si Sanders sa bahay. May pasugod-sugod pa po kasing nalalaman Ay, sasama po sana siya sa akin para puntahan yung albularyo sa Karatig Baryo. Mukhang hindi niya na po kayang bumiyahe sa ngayon. Ako na lamang po ang pupunta para makapagpahinga siya. Sasama ako. Kaya ko. Paano ako makakasiguro na wala kang kinalaman sa nangyayari sa akin? Malay ko ba kung ipinapakulam mo talaga ako? Ganon. Alam mo, Sander, kung talagang galit na galit ako sa'yo at gusto ko may mangyaring masama sa'yo, di sana pinabayaan na kita kanina. Alam mo, sumusobra ka na talaga. Palibhasa. Tumigil na kayo sa pagbabangayan. Sasamahan ko na kayo para sigurado. Hindi na rin kailangan pa magsayang ng panahon. Bago pa mahuli ang lahat ay kailangan na mawala ang sumpa ng lintik na mangkukulam na may gawa niyan sa'yo. Samantala, mahal kong kapitana, may maganda akong balita sa'yo. Ano bang magandang ibabalita mo sa akin? Pagkakaperahan ba natin yan, ha? Hindi, pero siguradong matutuwa ka. Alam mo, balitang-balita ngayon na sinugod daw ni Sander si Aurora at pinagbibintangan na siya ng kulam sa kanya. Wala nga namang ibang mapagbibintangan dahil sila itong palagi nagkakainitan. Ang sarap sa pakiramdam na umaayon sa akin ang pagkakataon. Wala silang kamalay-malay sa aking maganda at matibay na plano. Wala sa kanila ni Aurora maaari makakuha ng posisyon na pinaghirapan ko. Dahil dyan,
Maaasahan ka talaga, Levi. Kaya mahal na mahal kita eh. Sunod na ang Aurora na yon. Mahirap na, baka biglang magbago pa ang isip niya. Ang gusto ko'y magmukha siyang baliw sa harap ng mga tao para hindi halata. Sino naman ang boboto sa isang maganda nga, kaya lamang ay may tama naman sa utak. Napakatalino mo talaga, Kapitana. Siya, sabihin mo lang kung anong dapat kong gawin. Kahit ano'y kaya kong gawin, basta masaya ang Madam Baby ko. Sa kabilang banda, matapos ang mahigit 1 oras na biyahe sakay ng jeep, bumaba sila sa isang alanganing lugar at nilakad ang matarik at madamong daanan. Nagtanong-tanong sila sa mga paisa-isang taong kanilang nakakasalubong. Sige lang ho, diretsuhin nyo lang po yan, tapos kanan. Yung nag-iisang bahay po doon, ang bahay ni Lola Feli. Mag-iingat po kayo dahil medyo masungit ho ang matandang hinahanap ninyo. At saka, marami yung nagsasabi na hindi lamang siya bastang-bastang albularyo. Ay, teka sandali. Ano bang ibig mo sabihin? Ay, basta po. Malalaman nyo rin ang ibig kong sabihin. Basta, may dahilan po kung bakit mas pinili niya manirahan sa liblib na lugar na yan. Sige po, basta mag-iingat po kayo ha. Ay, pambihira, nandito na tayo para maipagamot ang apo ko, pero mukhang lalo ata akong ninenervyos dahil sa sinabi ng binatilyong yun. Sigurado ka ba natutuloy pa tayo? Nandito na ho tayo, at saka wala naman ho mawawala kung susubukan natin. Mas maigi nang hindi po tayo basta-bastang naniniwala sa kung anong sinasabi ng iba. Kahit naman po, nakakatakot o sabihin natin na masama ang matandang pupuntahan natin, nasisiguro ko na may natitira pa rin kabutihan sa puso niya para sa mga taong may respeto at lumalapit na may pagpapakumbaba. Kaya naman, Sander, para sigurado utang na loob, huwag mo na lang munang ibukay ang bibig mo at baka mapahamak pa tayo. Grabe ka naman, kaya ko namang ilugar tong bibig ko. Nagiging masama lang naman talagang tabas ng dila ko, depende sa kung sinong kaharap at kausap ko. Aba, dapat lang na ilugar mo yan, dahil kapag nagkataon, hindi lang pantal at pananakit ng ulong mapapala mo. Balita ko, magaling manahin ang bibig si Lola Feli. Ay, Diyos ko, kaawaan ng dalawang ito. Hipan sana na magandang hangin ang mga ito para magkasundo na. Mukhang himala nga atang magkatuluyan sila at daig pa mga aso't pusa kung magbangayan. Napailing-iling na lamang si Lolo Boyet dahil sa wala pa ring humpay na pagtatalo ng dalawang kasama niya. Tumigil lamang ang mga yon nang matanawan na ang bahay na kanilang pupuntahan. Prakakakakakakak! Yan! Magpakabusog kayo! Teka, may mga tao yata. Mga asong to, may mga tao nga. Tumago kayo dun sa silong. Wala nang tatahol, kung hindi ay malilintikan kayo sa akin. Bilis! Parang tao ang kanyang mga alaga na sumuot sa may katamtamang taas ng silong ng bahay ng matandang babae. Kapansin-pansin din ang 9 na itim na pusa na nasa balkonahe ng kanyang bahay. Nagkatinginan naman sina Aurora at ang maglolo habang papalapit sa kanila si Lola Feli. Mababakas sa mukha noon ang malaking peklat na animoy nasunog. Maputing-maputi na ang buhok, ngunit ang tindig nito ay nagpapatunay na malakas pa rin ang pangangatawan noon. Blanko ang ekspresyon ng muka nang sila ay lapitan. Magandang araw po, Lola. Ako po si Aurora. Siya naman po si Lolo Boyet at ang apo po niyang si Sander. Nandito po kami para hingi ng tulong ninyo. Tumuloy kayo. Nararamdaman ko na ang lalaking ito ang biktima ng isang pipitsuging mangkukulam. Na isang pitik ko lamang ay kaya kong patumbahin, kaya wala kayong dapat ipag-alala. Ikaw naman, Iha, mas kailangan mo ako, hindi ba? Pero hindi ito ang tamang pagkakataon para pag-usapan ang gusto mong mangyari.
marunong po ba kayong magbasa ng... Oo, anumang tumatakbo dyan sa isip ninyo ay kaya kong unawain at sabihin sa inyo ng harapan. Isa yan sa abilidad ko para malaman kung anong klase ang taong nasa aking harapan. Mag-iingat ka, Aurora. May isang tao na nais ding magtangka sa buhay mo. Isang tao na may kaugnayan sa lahat ng masalimuot mong nakaraan. Halika dito, Pogi. Lumapit ka. Ano bang gusto mong gawin ko sa mangkukulam na may gawa sa iyo nito? Mangkukulam na mukhang pera. Paglalaruan natin siya, tuturuan ng leksyon. Wag na po. Basta gumaling lamang po ako. Sapat na po yun. Hindi naman na po kailangang gumanti. Masyado ka namang mabait. Alam mo, kapag hindi mo pinutulan ng sungay ang mga taong katulad nila ng mas maaga, ay darating at darating ang araw na susunggabang kanila. Kailan ka kikilos kapag huli na ang lahat? Kung wala ka ng lakas para lumaban pabalik? Sapat nang malaman namin kung anong dahilan niya para gawin ito sa aking apo. Nang sa gayon ay makahingi kami ng paumanhin kung sakali mang may nagawa siyang kamalian sa kanya. Habang nag-uusap sila, ay bigla na lamang tumakbo sa labas si Aurora. Napakunot-noo ang matandang babae at sinundan yun. Gumapang si Aurora sa lupa na animoy nawawala sa kanyang sarili. Bigla na lamang yung tumayo at nagpalingon-lingon na animoy takot na takot, tinatakpan ng tainga, pawis na pawis at bumubulong-bulong ng mga salita. Sino kayo? Huwag kayo nalapit sa akin. Huwag sabi. Lumayo kayo. Lumayo kayo, sabi. Pangit kayo. Ha? Ano pong nangyayari? Ito na nga ba ang sinasabi ko? Pinaglalaruan na rin siya. Tulungan niyo kung may pasok siya sa loob. Gagamitin natin ang pagkakataong ito para mapaamin kung ano ba talaga ang dahilan kung bakit kinukulam niya kayo. Isa lamang ang mangkukulam na nambibiktima sa inyo. Nagwawala si Aurora nang hinawakan nila yon. Patuloy sa pagpupumiglas at sadyang napakalakas. Nang maipasok na sa loob ng bahay, minabuti na lamang nila na itali muna si Aurora sa isang papag upang hindi makawala at maisagawa ng maayos ang ritual. Pakawalan niyo ako dito, mga baliw! Tanggalin niyo to! Ano ba? Papatayin ko kayo! Lolo, bakit nagkakaganyan si Aurora? Mukhang sinapian siya ng masamang nilalang. Hawakan niyo ang kandilang ito. Pumikit lamang kayo at wag na wag kayong didilat upang makita ninyo ang katotohanan. Agad noong sinindihan ang mga kandila, itinapat ang kamay ni Lola Feli sa katawan ng dalaga na patuloy pa rin sa pagsigaw. Kulay puti na ang mga mata noon at patuloy pa rin sa pagbigkas ng mga kahindik-hindik na salita. Matapos umusal ng mga kakaibang salita ay bigla na lamang nang hina si Aurora. Sino ka? Sabihin mo sa akin ang dahilan kung bakit mo pinahihirapan ng dalagang ito. Magsalita ka. Sabihin mo ang totoo, kung hindi ay hindi ako magdadalawang isip na tuluyan ka. Ibabalik ko sa iyo at sa pamilya mo ang lahat ng sakit na ikinabit mo sa iyong mga biktima kapag hindi mo sinabi ang pakay mo sa kanila. Ano? Wag, maawa ka. Sasabihin ko na ang totoo. Si Kapitana Matilde at ang kabit niyang si Levi ang nag-uutos sa akin. Binabayaran nila ako para kulamin ang mga taong gusto nilang ipakulam. Kailangan ko lang gawin to dahil kailangan ko ng pera. Ano pa? Maliban sa kanilang dalawa, sino pa ang mga kinulam mo? Sino?
Bilisan mo ang sagot mo at ayaw ko ng sinungaling at pinaghihintay ako. Siya ang dahilan kung bakit namatay ang nanay at tatay ni Aurora. Ako rin ang kumulam sa kanila. Pinatay ko ang mga magulang ni Aurora at gusto niyang ganun din ang gawin ko sa babaeng ito, pati kay Sander. Dahil ayaw niya matalo sa darating na eleksyon. Itigil mo na ito, maawa ka. Nahihirapan na ako. Kapag hindi mo tinigilan ang mga batang ito, hindi lamang basta-bastang sakit ang mararanasan mo. Gigilitan kita ng leeg gamit ang aking kapangyarihan. Gagapang ka sa lupa at magmamakaawa habang unti-unti kang magiging alikabok. Naiintindihan mo ba yon? Oo, pangako. Hindi ko na sila gagambalain pa. Bigyan mo lamang ako ng pagkakataon na mabuhay. Hindi pa ako maaaring mamatay. Kailangan ako ng pamilya ko. Takot ka naman palang lintik ka. Ang lakas ng loob mong mangkulam ng mga inosenteng tao. Aurora! Mahina pang katawan niya. Mamaya ay magkakamalay na din siya. Nawala na ho ang mga pantal ko. Sana nga ay tuluyan na kaming tigilan na mangkukulam na yon. Ay, hindi ko inaasahan na si Kapitana ang dahilan ng lahat ng to dahil lang sa kagustuhan niyang manatili sa pwesto. Ay, napakagahaman talaga ng babaeng yon. Hindi na makatarungan ang ginagawa niya. Humanda siya sa akin. Akala niya ba'y palalampasin ko ang ginawa niya sa inyo ni Aurora? Wala siyang puso. Huwag ka na magtapang-tapangan, tanda. Sa lagay kapag ikaw naman ang sunod na pinakulam niya, siguradong hindi mo na matatagalan. Ako na ang bahala. Minsan mas maiging magpanggap na hindi niyo alam ang mga bagay-bagay, habang akala niya ay malaya niya kayong napaglalaruan. Ano na lamang ang mararamdaman ni Aurora kapag nalaman niya na lahat na nangyari sa mga magulang niya ay kagagawan ng walang pusong kapitana na yon? Ay, punong-puno ng kasakiman ang puso ng kapitana na yan. Sarili niya lamang ang kanyang iniisip. Nabubuhay sa sariling kasinungalingan. Ang hindi niya alam na sa ginagawa niya ay siya rin naman na mapapahamak. Kawawang Aurora, kapag napuno ng galit ang puso niya, siguradong magbabago ang kanyang kapalaran. Iwanan niyo muna sa akin si Aurora. Balikan niyo siya sa Sabado. Kailangan ko munang masiguro na malakas na siya. Mahirap na, lalo na't nag-iisa na siya sa buhay. Kailangan niya na makakausap upang maliwanagan sa lahat ng mga nangyayari. Hindi niya ito kakayanin na mag-isa. Salamat sa tulong ninyo. Susunduin namin siya rito. Maraming salamat po talaga. Heto, tanggapin niyo po ito bilang hindi naman kailangan ng kabayaran. Ginagawa ko ito dahil ito ang tama at nararapat. Masama man ako at alagad ng demonyo kung ituring, ngunit ito ang tanging paraan para maituwid ko ang baluktot na kaisipan ng karamihan. Isang matamis na ngiti ang itinugon ni Sander kay Lola Feli. Pagkatapos ay tuluyan na silang nagpaalam ng kanyang Lolo Boyet. Kinagabihan, naririnig ni Aurora ang tinig na animoy may hineheleng sanggol. Ramdam niya rin ang haplos ng kamay sa kanyang buhok. Unti-unting minulat niya ang kanyang mga mata at bahagya pa siyang nagulat nang sumambulat sa kanyang muka ang nakakatakot na itsura ni Lola Feli. Buti naman at nagkamalay ka na. Kumusta? Masama pa ba ang iyong pakiramdam? Ano po nangyari sa akin? Nasaan po sina Sander at Lolo Boyet? Sander? Lolo? Huwag kang matakot, Aurora. Kailangan mo munang magpahinga. Huwag kang mag-alala dahil babalikan ka nila dito. Marami tayong dapat pag-usapan.
Panahon na para alamin at harapin ang katotohanan. Anong katotohanan? Ano po ba talaga ang nangyayari? At saka, bakit ako may pasa sa mga kamay ko? Tinali niyo po ba ako? Oo, dahil kinakailangan. Sinapian ka ng mangkukulam na inutusan ng inyong kapitana. Siya ang nag-utos na ipakulam kayo ni Sander. Ano? Siya ang nag-utos? Pero bakit? Bakit pati ako? Ano bang kasalanan ko sa kanya? Wala, pero dahil sakim siya at tinik kayong dalawa sa plano niya, pagtatangkaan niya talaga ang inyong buhay. Hindi lamang yon. Alam ko na nais mong malaman kung ano talaga ang nangyari sa tatay mo, sa mga magulang mo. Pareho silang naging biktima ng Matilde na yon. Ang lahat ay nagmula dahil sa hindi masuklian ng iyong tatay ang kanyang pagmamahal. Nagtagumpay man siyang ipapatay ang nanay mo, ay bigo pa rin siyang maagaw ang lalaking gustong-gusto niya. Masyadong makati ang babaeng yon. Hindi lamang yon, nagawa niya ring ipapatay ang sarili niyang asawa. Ha? Hayop siya. Napakasama niya. Hindi ko maaaring palampasin ang ginawa niya sa akin. Ipaghihiganti ko sina tatay at nanay. Papatayin ko rin siya. Papatayin ko siya. Kaya kitang tulungan kung paano tuturuan ng leksyon ang babaeng yon. Sa isang kondisyon, ipapasa ko sa iyo ang aking kaalaman. Ang kailangan mo lang gawin ay yakapin ang kapangyarihan na maaaring tumulong sa iyo upang manggamot at mag-alay ng kamatayan. Magagawa mong maghiganti ng hindi namamalayan ng kahit na sino man, kahit pa ng iyong kaaway. Maaari mo rin siyang paikutin, papaniwalain at paglaruan hanggang sa malagot ang kanyang paghinga. Paano ko gagawin yon? Paano ko magkakaroon ng kapangyarihan na barangin ang hayop na yon? Kukunin ko ang buhay niya. Wala siyang karapatang maging masaya. Wala. Tama yan. Ang galit na yan ang magsisilbing daan upang buong puso mong mabigyan ng puwang ang kapangyarihan at kaalaman na magbibigay sa iyo ng lakas na puksain ang kademonyohan ng babaeng yon. Gusto mong gumanti, hindi ba? Sagutin mo ang tanong ko, Aurora. Gusto mo ba? Oo, gusto kong gumanti. Gusto ko siyang pagbayarin at patayin sa paraan na gusto ko. Nauwi sa kahindik-hindik na tawanan ang kanilang usapan. Si Lola Feli ay marami ng tinuruan ng paggamit ng itim na kapangyarihan, mga taong katulad ni Aurora, nababalot ng galit at hangaring makapaghiganti sa mga tao na mapang-abuso. Nang gabi ring yun, sinimulan ng matanda ang pagtuturo ng kanyang kaalaman, iba't ibang ritual ng pagtanggap at pag-aalay sa kanilang kinikilalang Diyos. Pagsapit ng 3 gabi, sa ilalim ng maliwanag na buwan, ay paliliguan niya ng dugo ng pusang itim ang dalaga, kasabay ng pag-usal ng mga salita na itinuro sa kanya ng matandang mambabarang. Matapos bigkasin ng mga yon, naramdaman niya ang kakaibang lakas at talas ng kaisipan. Magkasabay silang humahalakhak habang nakatanaw sa bilog na buwan. Isa ka ng ganap na mambabarang, Aurora. Maging maingat ka. Kailangan mong itago ang totoo mong katauhan. Alam mo naman ang mga tao, pagkatapos ng lahat ng nais mong gawin, mas makikilala mo ang iyong sarili. Ikaw pa rin ang magpapasya ng iyong magiging kapalaran. Maaari mong gamitin ang iyong kaalaman na magligtas ng buhay at maningil ng may mga kasalanan.
Pagsapit ng araw ng Sabado, sinundo ni Sander si Aurora. Bitbit ang isang itim na bag kung saan naroon ang aklat na ibinigay sa kanya ni Lola Feli. Masayang kumakaway yun papaalis. Nakalabas na sila ng tarangkahan nang bigla siyang lumingon at tumakbo pabalik. Mahigpit niyang niyakap ng patalikod ang matandang babae at muling nagpasalamat. Babalik po ako dito. Babalikan ko po kayo pagkatapos ng lahat ng ito. Hihintayin ko ang pagbabalik mo, Iha. Sige na, lumakad ka na't hinihintay ka na ng kapalaran mo ay ni Sander. Kayo po talaga? Nararamdaman ko ang malakas na koneksyon na nag-uugnay sa inyong dalawa. Nakikita ko ang magandang kapalaran na naghihintay sa kanila. Sana ay sundin nila ang kanilang mga puso at bigyan ng pagkakataon ang isa't isa. Hindi pa man nakakalayo ang dalawa ay agad na napansin ni Sander ang bitbit na bag ng dalaga. Teka, parang wala ka namang dalang ganyang bag nung pumunta tayo kay Lola Feli. Ano ba laman yan? Ito? Mga halamang gamot. Nagpaturo ako na manggamot para naman makatulong ako sa mga taga sa atin. Alam mo naman, nasa sentro pa ang ospital, malayo. Kung may alam tayong alternatibong paraan, makakatulong tayo sa mga hindi inaasahang sitwasyon. Siya nga pala, sinabi niya ba sa'yo ang totoo? Yung tungkol kay Kapitana? Oo, alam mo, hindi ko inaasahan na magagawa niya yon. Oo, nakikita naman natin kung ano mga kakulangan at iba pang anomalya sa barangay. Pero, yung ipakulam niya tayo? Grabe, ganun na ba talaga siya kasama? Kung nagawa niyang ipapatay ang mga magulang ko, sa tingin ko, wala talaga siyang takot. Mukhang laro na lang sa kanya ang paggawa ng masama. Ilang taon niya munang pinahirapan ng nanay at tatay ko bago niya tinuluyang patayin. Ay, sa ngayon mas makakabuti kung iiwasan ko na lang siya. Bahala ng karmang maningil sa kanya. Sander, tumuloy ka sa pagtakbo bilang kapitan. Kailangan ka ng mga kabarangay natin. Seryoso ka ba dyan sa sinasabi mo? Oo, seryoso ako. Mas malawak ang kaalaman mo sa pagpapatakbo ng isang komunidad. Hindi naman sapat ang kagustuhan kong tumulong. Iba pa rin kung talagang ikaw ang mananalo. Susuportahan na lang kita. Mas malaki ang tsansa na may panalo natin ang hinaing ng mga kababaryo natin. Hanggat sa Kim ang nasa pwesto, siguradong paasahin niya lamang sa mabulaklak na salita at matatamis na mga pangako ang mga tao. Nagpatuloy pa sa pag-uusap ang dalawa hanggang sa tuluyan na silang nagkasundo sa suhestyon ni Aurora. Samantala, ano? Nawawala ang kukulam na yon? Bakit? Hindi ba't may utang pa nga tayo sa kanya? Nagtanong-tanong ka ba kung nasaan na sila ngayon? Wala nga nakakaalam. Hindi naman daw nila nakita na umalis. Siguro'y may pinagtataguan. Baka may utang kaya ayun, tinakbuhan na lang. Ay, humanap ka na mas magaling na mangkukulam, mambabarang o kahit ano. Basta yung maaari nating utusan. Siya nga pala, may balita ka na ba kay Aurora? Nasa bahay na ba siya? Sarado raw ang bahay nila. Baka may pinuntahang kamag-anak sa Maynila o kung saan. Ano? Hindi niya man lamang naipagdasal ang kaluluwa ng kanyang ama. Ay, inuna pa ang paglalakwatsa. Naku, pero kung nagawa ni Tanda ang ipinag-uutos ko, ibig sabihin ay posibleng kung saan-saan na siya nagpapalakad-lakad ngayon. Kasi nga, baka kung saan na napadpad dahil wala sa katinuan. Ano sa tingin mo? Hayaan mo na yun, Kapitana. Basta ang alam natin, siguradong wala ka nang makakalaban pa. Sabi ko, puruhan ng Sander na yun eh. Ilang araw ko na rin hindi nakikita, kaya malamang sa malamang ay nalalantang gulay na rin yun sa ngayon. Hehehe. Makalipas ang isang buwan, habang nasa labas ng barangay hall si Matilde, ay agad niyang tinawag ang isang tanod upang usisain kung saan nanggagaling ang mga tao. Kanina ko pa napapansin ang mga yan. Ano bang meron? Ano naman ang laman ng mga bitbit nilang plastik?
Bigas ho yun at mga gulay. Mukhang bagong ani na naman si Aurora kaya namimigay na naman. Napakabait talaga niyan. Manang-mana kay Mang Tony pati dun sa nanay niya. Maganda na, mabait pa. Sayang nga ayaw niya na raw tumakbo bilang kapitan. Anong ibig mo sabihin? Bakit hindi ba sapat ang serbisyo na binibigay ko? Aba, nagtanong pa talaga. Hindi naman ho sa ganun. Ang ibig kong sabihin ay katulad ninyo ay maaasahan din naman po siya. Ay siya, sige. Sandali lang at uuwi muna ako sa bahay. Levi, aalis muna tayo. Wala naman akong dapat asikasuhin dito. Ay, nakakabagot ang araw na ito. Agad siyang sumakay sa sasakyan at mabilis naman yung pinaandar ni Levi. Hindi yun nagsasalita na animoy wala sa sarili. Hoy, ano ka ba? Kanina pa ako nagsasalita dito. Hindi mo ba ako naririnig? Ha? Abat? Ano yun? Pasensya na. Masakit kasi ang ulo ko at hindi ko maintindihan kung anong nangyayari sa akin. Ay, kagabi pa ito. Nahihirapan na nga akong matulog Pinapakulam na rin yata ako ng misis ko. Ay, kailangan natin magdoble ingat. Lintik kasi mga tsismosa at hindi itikom ang mga bunganga nila Natuto na tuloy magselos ang asawa ko. Ay, ayusin mo yan. Hindi tayo pwede mag-iskandalo dahil kapag nagkataon masisira ang pangalan ko sa mga tao. Baka bigla na lang akong sugurin at sabunutan. Bagong unat pa naman tong buhok ko, sayang naman. Alam mo, bakit kasi hindi pa natin ipakulam ang asawa mong wala namang kwenta? Hindi ba't sabi mo ako ang mahal mo? Aba, kesa mapahamak tayo, mas mabuti pang patahimikin na natin. Ipatira na natin dun sa mambabarang na nahanap mo. Hindi naman yung kakayanin ng konsensya ko. Isa pa, naging mabuting asawa naman siya sa akin noon, kaya matapos yung marinig, biglang nag-iba ang ekspresyon ng muka ni Kapitana. Agad na bumaba ng sasakyan at padabog na isinara ang pinto. Patakbong hinabol ni Levi sa loob ng bahay dahil natitiyak niyang nagselos lamang yon sa kanyang mga sinabi. Matilde naman, huwag ka na magselos. Ikaw naman talaga ang mahal ko. Ang totoo niyan, kaya kong ipagsigawan sa harap ng mga tao tungkol sa relasyon natin. Mahal ko si Kapitana! Mahal na mahal ko siya! Kaya kong iwan ang asawa ko para sa kanya! Ano? Hoy, itigil mo yan! Bumalik ka nga dito? Nababaliw ka na ba? Bakit mo hinuhubad ang damit at salawal mo? Levi, bumalik ka dito! Humahalakhak na lumabas sa bahay ni Kapitana ang lalaki. Halos mamatay sa katatawa ang mga nakakakita kung paano pinagsisigawan ang mga kalokohang ginagawa nila ng Kapitana. Nababatid nilang wala sa tamang pag-iisip ang lalaki. Ang karma nga naman kapag naningil. Akalain mo yan? Sigurado pinakulam na yan ang asawa. Grabe din si Kapitana, hindi na nahiya. Pwe, kurakot na nga sa pera, ay nagawa pang mangurakot ng asawa ng iba. Ang kapal ng mukha! Kinagabihan, umuwi si Levi sa kanilang bahay. Nakaempake na ang kanyang mga gamit. Tiningnan niya ang kanyang sarili na noon ay napakadungis at walang saplot. Tiningnan niya ang asawa niya na noon ay nagtitimpi sa labis na galit. Wala ni isang sinabing salita, galit na binitpit ang gamit at sumakay sa kotse nito at agad na pinaandar yun. Kakaarangkada lamang ng sasakyan nang biglang inatake sa puso si Levi. Ikaw ang pinakamalakas na galamay ni Matilde, kaya ngayong wala ka na, tuluyan na siyang mapipilayan. Wala na siyang katuwang sa paggawa ng kasamaan. Bago tuluyang umalis sa baryong yon ang asawa ni Levi, tumigil muna yon sa tapat ng bahay ni Matilde. Agad na pumasok sa tarangkahan at dumiretso sa kabahayan. Nadatnan niyang kumakain ang Kapitana na tila ba wala sa sarili. Agad na dinampot ng asawa ni Levi ang mangkok na may sabaw at ibinuhos yon sa muka ni Matilde. Pagkatapos ay ngumisi at pinagsasampal bago umalis.
Ni hindi man lamang nakaganti si Kapitana, lalo na't mas malaki at mas malakas sa kanya ang babaeng yun. Hayop ka, Levi. Ang bobo mo kasi. Inutil. Kasalanan mo ito. Paano na ako haharap sa mga tao? Sirang-sira ng pangalan ko. Ay, buisit! Agad siyang tumungo sa kanyang kwarto at doon humagulgol. Gulong-gulo ang kanyang isipan at nadidismaya sa mga nangyayari. Wala na ba akong karapatang maging masaya? Sa paraan na gusto ko? Ito na ba ang kabayaran sa lahat ng mga kasalanan ko? Ito na ba? Samantala, sa isang may katamtamang laking mesa, nakatayo ang iba't ibang kulay ng kandila at nakalapag ang isang libreto. Maraming mga matatalim na bagay at iba't ibang garapon na naglalaman ng mga halamang gamot at bote na may lamang pinaghalo-halong parte ng katawan ng hayop, at yung isa naman ay sisidlan ng mga insekto. Pinitik ni Aurora ang isang garapon at nag-usal ng orasyon. Bigla na lamang lumutang ang mga malalaking higad. Pinagapang yon ng babae sa kanyang braso habang binubulungan ng kakaibang mga salita. Huwag niyo siyang tatantanan. Iparamdam niyo sa bawat parte ng kanyang katawan ang mapanakit at makakatinyong balahibo. Gusto kong mabaliw siya sa labis na pangangati. Hinipan ni Aurora ang mga itim na higad ng 3 beses at pagkatapos ay naglaho ang mga yon na parang bula. Sa kabilang dako, mahimbing nang nakatulog si Matilde dahil sa kanyang mga problema. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mata nang maramdaman ang kung anong gumagapang sa kanyang talampakan. Tumutusok ang mga balahibo sa kanyang balat, napakusot pa yun ng kanyang mata nang makita ang napakaraming higad na hindi niya malaman kung saan nagmumula. Napalundag yon at tatakbo pa sana nang bumagsak sa kanya ang sandamakmak pang mga higad mula sa kisame ng kanyang bahay. Halos mahimatay yun sa takot at hindi makalabas ang boses kahit buong lakas na siyang sumisigaw. Ilang sandali lamang ay biglang nawala ang mga higad. Napalitan yon ng napakaraming galis na nagnanaknak. Halos masuka siya sa sarili niyang amoy. Tumakbo yon papunta sa unang palapag ng bahay at nagpasya na sanang lumabas para humingi ng tulong nang biglang namatay ang ilaw. Dahilan para gumulong yon sa hagdan. Pagbagsak niya sa baba ay may malamig na kamay na humila sa kanya. Rinig na rinig niya ang boses ni Tony at ang asawa nun na humahalakhak habang pinipilipit ang mga daliri niya sa magkabilang paa. Sa sobrang sakit ay tuluyan niya nang napakawalan ang kanyang boses. Tama na! Patawarin niyo na ako! Huwag niyo akong papatayin! Pakiusap! Huwag! Samantala, habang nakapatong sa mesa ang bungo at manika na pinapatakan ni Aurora ng kandilang itim, patuloy yun sa pag-usal ng paulit-ulit na mga salita. Tagaktak ang kanyang pawis at nagngangalit ang ugat sa kanyang leeg. Nakabuka ang palad habang nakaluhod. Ramdam niya ang lakas ng kakaibang enerhiya habang patuloy na isinasagawa ang pambabarang kay Kapitana. Walang-wala pa yan sa sakit na ipinaranas mo sa mga magulang ko. Ngayon, gusto kong harap-harapang sabihin sa'yo na ako ang magiging mitya ng kamatayan mo. Ninakawan mo ako ng pagkakataon na makasama ang nanay at tatay ko, kaya nanakawin ko rin ang ambisyon mo na magpakasasa sa pera na hindi para sa'yo at posisyon na hindi nararapat sa katulad mong abusado. Napakawalang hiya mo, kaya kahit mamatay ka, walang papatak na luha para sa'yo. Magmamakaawa ka pabalik sa akin. Magmamakaawa ka, Kapitana. Kinaumagahan,
Nagising si Kapitana na nagnanaknak ang mga sugat sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Lumobo ang kanyang tiyan na 69 na buwan ng buntis. Humarap sa salamin at sinuklay ang kanyang buhok. Naggulat siya nang maramdaman niya ang malambot na pagsama ng mahaba niyang buhok sa kanyang suklay. Nang tingnan niya ang kanyang sarili sa salamin, ay napahiyaw ang Kapitana. Nanginginig ang kamay at natataranta na naghanap ng balabal na gagamitin upang takpan ang kanyang ulo. Agad na sumagi sa isip niya si Aurora ng mga oras na yun. Ilang linggo na rin na may nakakapagsabi na marunong na rin ang dalaga sa panggagamot, kaya tumungo siya sa bahay ni Aurora sakay ng tricycle. Pagbaba pa lamang ay pilit yung kinikilala ng mga nakakita. Kapitana, ikaw ba yan? Ano nangyari sa'yo? Buntis ka? Ay nako, biro mo ka na buntis ka pa ni Levi? Bakit? Ay, ang dami mong sugat. Nye, nabubulok na. Tumakbo ang Kapitana papasok sa tarangkahan ng bahay ni Aurora na noon ay nasa balkonahe, nakangisi at tila ba hinihintay ang babae. Kapitana, kumusta ho kayo? Ano nangyari sa tiyan nyo? Wala na ho ata kayong mapaglagyan ng pera ng barangay. Itinago nyo na dyan sa tiyan nyo? Mabigat ba? Ano bang sinasabi mo, Aurora? Alam ko na matutulungan mo ko. May kakilala ka bang albularyo? Saan ka ba nagpagamot nung... ang ibig kong sabihin ay kung saan mo natutunan ang panggagamot. Halika, sumama ka sa akin, Kapitana. May ipapakita ko sa'yo. Agad namang sumunod yun sa loob ng isang kwarto. Doon ay nakita niya ang mga may sindipang kandila at iba't ibang gamit sa pambabarang. Anong ibig sabihin nito? Isa kang demonyo ka! Ikaw ba may gawa sa akin nito? Ikaw ba? Oo, ako nga, Matilde. Bakit parang natatakot ka? Di ba matapang ka? Kasi sa pagkakaalam ko ay mamamatay tao ka naman talaga. Kung nagawa mong ipapatay ang mga magulang ko, sino pa? Sarili mong asawa? Di dapat punong-puno ng tapang ang iyong katawan. Nasaan na? Bakit namumutla ka? Palalabasin pa naman kita dito kaya huwag ka mag-alala. Gusto ko lang naman ipamukha sa'yo ng harap-harapan ang kasamaan mo. Hawak ang manika ay pinaglaruan niya ang Kapitana. Sinasaktan ang sarili. Hinihipan ni Aurora ang tiyan ng manika kaya napapagapang sa sakit ang babae na noon ay tila ba mawawalan na ng malay. Pagkatapos tusukin ng karayom ang tiyan ng manika ay bumalik na sa normal ang tiyan ng Kapitana. Tumayo yun at dinampot ang bungo, sabay binasag sa sahig. Pagbagsak noon ay napahawak siya sa kanyang ulo. Napaluhayon sabay humiyaw dahil sa sakit. Ayan, sinaktan mo ang sarili mo. Baliw, yan talaga napapala ng mga paladesisyon na tao. Ay, hindi ko makakalimutan ang ginawa mo sa akin. Pinaikot mo ako sa pagbabait-baitan mo, pero isa ka palang traidor. Wala kang kasing sama. Ngayon, paglabas mo sa tarangkahan ng bahay ko, magsisimula na ang buhay na pinapangarap mo. Tutuparin ko ang habang buhay mong pagpapantasya sa mga bagay na hindi mo na maaabot. Palalayain ko na ang baryong ito sa kamay ng isang magnanakaw at abusadong lider na tulad mo. Bibilang ako ng 10. Kapag nakalabas ka sa bahay, matutupad ang hiling mo. Pero kung hindi, bye-bye. Bye-bye na. 1, 2, 3. Takbo na, dali! Takbo! Walang kasing bilis na tumakbo palabas si Kapitana. Dumaan yon sa naguumpukang mga tao at gustong makipagkamay. Nagsitakbuhan papasok ang mga tao dahil sa pandidiri sa kanyang sugat at masangsang na amoy.
Ilang saglit pa, nakasalubong niya si Sander na papunta sa bahay ni Aurora. Nang mamukaan ang binata ay labis ang pagtataka ng kapitana. Bakit nandito ka? Dapat patay ka na! Patay ka na! May multo! May patay na naglalakad! Magtago kayo! Ano nangyari sa kanya? Ay, kapitana, talagang muntikan mo na akong mapatay. Bakit kaya nagkaganon yun? Maayos pa naman siya nun nakaraan. Ay, ang buhay nga naman. Mukhang totoo yata ang karma. Tumuloy ang binata sa paglalakad. Dumiretso yon sa loob ng bahay ni Aurora. Mula sa isang silid ay naririnig niya ang pagbulong ng dalaga ng mga salita na hindi niya maintindihan kung ano ang ibig sabihin. Hawak ni Aurora ang isang kandilang itim at ang libreta. Nanlaki ang mga mata ni Sander sa kanyang nakita. Agad niyang nilapitan yon at niyakap ng mahigpit. Anong ginagawa mo, Aurora? Ito bang natutunan mo maliban sa panggagamot? Tinanggap mo ang pagiging mambabarang para gumanti kay Kapitana at kay Levi? May kinalaman ka sa nangyari sa kanila? Bitawan mo ko. Oo, dahil kailangan kong gawin yon para mabigyan ng katarungan na nangyari sa mga magulang ko. At saka, hindi naman siya kawalan sa baryong ito. Siya ang salot sa baryo natin. Isa siyang buhaya. Mamamatay tao siya. Naiintindihan kong nasaktan ka. Galit ka at gusto natin maging maayos ang baryong ito. Pero hindi mo naman kailangan gumanti. Kasalanan sa Diyos ang ginawa mo. Nagpasakop ka sa galit at gumamit ka ng itim na kapangyarihan. Makinig ka sa akin, Aurora. Huwag kang magpapatali sa galit na nararamdaman mo. Dahil sa kanya mag-isa na lamang ako. Kinuha niya ang buhay ng nanay at tatay ko. Nandito pa ako. Kami ni Lolo. Nandito kami para sa'yo. Kahit hindi tayo magkasundo, susubukan kong intindihin ka. Huwag mo lang maramdaman na mag-isa ka. Bitiwan mo na yan. Kailangan mo magpatawad at makalimot. Diyos ang kailangan nating kapitan, hindi ang itim na kapangyarihan. Mahigpit na yumakap si Aurora kay Sander. Nung mga oras na yun ay napagtanto niya na tama ang binata. Dahil sa sakit at galit nakagawa rin siya ng kasalanan. Yun ay ang paggamit ng kapangyarihan ng dilim upang makamit ang hustisya na hinahangad niya para sa kanyang ina at ama. Kasama si Sander ay ibinalik ni Aurora ang gamit sa pambabarang kay Lola Feli at maluwag namang tinanggap yon ng matanda at pinalaya siya sa itim na kapangyarihan. Magkaiba man ang paniniwala, mula nung araw na yon ay itinuring niyang pangalawang ina ang matandang si Lola Feli. Naging takbuhan niya yon sa tuwing nakakaramdam ng pangungulila, lalong-lalo na ang maglolong sina Sander at Lolo Boyet. Sa araw ng halalan ay ipinanalo ng mga tao si Sander sa tulong at suporta ng kanyang kasintahan na si Aurora. Naging katuwang niya ito upang bigyan ng panibagong pag-asa ang kanilang mga kababaryo na minsang naging biktima ng mapang-abusong kapitana. Yon, ang lupit na naman ng kwento natin, mga kaibigan. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta sa Kwentong Enteng. Yung shoutout natin sa susunod na upload na ulit. Maraming salamat po ulit. Mag-iingat po kayong lahat.